3,511. Haha, this is interesting. I'll play with you slowly. Napangisi si Dustin. At tumawa ng malakas. Sa pamamagitan nito, pinangunahan niya ang kanyang mga miyembro ng koponan sa lupa at lumipat. Pasulong. Nang makarating si Alston sa lugar kung saan naroon ang team ni Dustin. Siya, walang nakitang tao. Nalaman din namin sa wakas ang diskarte ni Dustin, lumipat sila sa ilalim ng lupa. Ay, maniwala ka, magagawa din natin yan. Magsaliksik tayo sa ilalim ng lupa. At patayin si Dustin minsan at magpakailanman. Alston. Naikuyom ang kanyang mga kamao sa sobrang galit. Sa sobrang tagal. Naging si Dustin. Outsmarting sa kanila. Oras na para maghaiganti sila. Nang hindi naghihintay ng tugon. Nagsagawa siya ng isang lihim na kasanayan at nawala sa lupa. Well, ang iba pang mga katamtamang grado na mga banal na Diyos ay natulala. Sila, nagpalitan ng nalilitong tingin sa isa't isa dahil hindi nila alam. Anong gagawin? Alam nila na sa Fallen Divine Valley na ito sila ay mabagal. Pababaano man ang paraan ng paglalakbay na kanilang pinili, maaaring ito ay lumilipad sa langit o sa ilalim ng lupa. Let's give it a shot. Tama si Alston. Now that we know that Dustin's team can dive into the ground, it's a good idea for us to give it a try. Tsaka mas marami tayo sa kanila. Kahit may mangyari sa atin, tayo, kayang hawakan ito ng magkasama. Walang dapat ikatakot. Tiniyak ng isang matandang katamtamang grado na banal na Diyos ang natitirang bahagi ng koponan. Sige, subukan natin. Ngayong napalakas ang kanilang moral. Handa na silang magsagawa. Ang plano, sa makatuwid. Ang mga katamtamang antas na mga banal na Diyos ay nagpakawala ng kanilang mga lihim na kasanayan. Upang makapasok sa lupa, hindi nagtagal. Naglalakbay na sila sa ibaba ng lupa. Ang mga katamtamang antas na banal na Diyos ay gumamit ng lahat ng uri ng kasanayan upang sundin si Alston. Ito ay hindi maganda. Mayroon talagang ilang mga espesyal na paghihigpit sa ibaba ng lupa. Hindi ako makagalaw ng kasing bilis ng ginawa ko sa itaas. Ako rin. Ang masama pa, I can feel that my powers are tremendously nanghina dito. Karamihan sa kanila ay nagsisigawan nang sila ay nasa ilalim ng lupa. Hindi sila makagalaw ng malaya na parang nasa ibabaw. Bumagal ang kanilang bilis, at ang lugar na maaari nilang maramdaman. Naging mas maliit. Ang masaklap pa, ang lakas nila noon. Pinaghihigpitan. Dahil dito, nagkagulo sila. Huwag kang matakot, magsama-sama lang at huwag kumilos ng mag-isa. Kapag nahanap na namin si Dustin, isasama namin siya bilang isang team. Maniwala, malakas na anunsyo ni Alston. Ang kanilang mga taktika, si Dustin at ang kanyang pangkat ay mahigit 10 milya. Paraan, pumunta silang lahat. Ganap na natulala siya, gumapang sa kanya. Tawa, iyon ay, lupa at magkadikit. Ito ay, hinanap nila ako sa ilalim ng lupa. Kumakatok ang mga taong ito. Pintuan ng kamatayan. Marami, natuwa sa, kilos at, infinite earth energy malapit nagsimula sa. At ang itim na pagong ay nagpakawala ng nanginginig na mga ungol sa harap nila. Sabay kalapati sa lupa, ang medium grade na mga divine god na naghahanap kay Dustin. Dumating ang mga dragon sa Alston at sa kanya. Ang hindi mabilang na mga dragon sa lupa ay ang kakanyahan ng lupa. Ang hindi mabilang na mga dragon sa lupa ay ang kakanyahan ng lupa. Na kung saan ay, nabuo ng, dahil nasa ibaba sila, ang kapangyarihan ng mga hayop ay mas malakas ng 10 beses kumpara sa kanilang kapasidad. Ilang segundo. Ilang mga katamtamang antas na mga banal na Diyos ang naging. Punit-punit, sinag ng liwanag ang lumapit sa kanila sa isang. Swoosh! Si Dustin iyon. Patungo sa kanila ng nag-iisa. Ang Earth Exploring Technique, para mapakinabangan niya ang Earth. Dumating sa, ang enerhiya ng daigdig ay ang kakanyahan ng daigdig. Na nangangahulugang ang, buong lupain ay laban sa medium grade na banal. Ang presyon sa mga katamtamang grado ng mga banal na Diyos ay tumaas.
Mahirap gumalaw. Nakulong sila. Ay, parang siya ang master. Ako muna. Ikaw ay. Nagsimulang kumuha. Lumipad ang maliit na lilang espada. Maraming malakas na aura ng espada na bumubuo ng mga alon at kumalat sa lahat. Basag. Basag. Upang ibaba si Dustin ay nabasag sa isang whoosh. Galaw ng kanyang katawan. Na walang tao. Lightness skill. Nakakagalaw siya sa napakabilis na bilis. Enerhiya sa kanyang arsenal. Sa apat na lihim na kaharian sa loob ni Dustin. Parang multo. Sumulpot at nawala si Dustin. Sinuntok siya. Kalaban hanggang kamatayan isa-isa. Napakabilis ng kanyang mga galaw nang makalapit siya sa kanya. Mga biktima. Maaari niyang patayin ang mga ito sa isang suntok. Wala silang ideya kung ano ang nangyari hanggang sa nataman sila. Swish! Swish! Ang sword aura mula sa purple sword ay nagdala ng lakas ng 13. Bilyong espada na gumagalaw. Ito ang dahilan kung bakit ang lilang espada. Ang mga pag-atake ay lubhang nakamamatay. Kinokontrol ito ni Dustin sa pag-iisip para kitilin ang buhay ng kanyang mga kaaway. Habang ginagawa niya iyon, tumaas ang kanyang mga puntos. Sa bawat pagpatay niya, siya, nakakuha ng matataas na marka. Di nagtagal, nanginig ang lupa, at sa wakas ang mga miyembro ng koponan ni Dustin. Dumating. Bawat isa sa kanila ay sumakay sa likod ng isang Earth Dragon. Salamat sa Earth Dragons. Maaaring lumipat ang mga miyembro ng team ni Dustin. Malaya nang walang anumang mga paghihigpit. Pumunta ka sa impyerno. Sa pamamagitan nito, na-activate ni Naher at Oltes ang kanilang magulong magic treasures. Atakihin ang mga kaaway. Ang mga magic beast at ang Earth Dragons ay nakipaglaban din sa medium-grade divine gods na nagtangkang kitilin ang buhay ni Dustin. Naging magulo ang buong underground. Patuloy na maririnig ang mga tunog ng pagkabalisa. Isa-isang pinatay ang mga kalaban ni Dustin. Yung team ni Dustin. Look, Dustin is over here. Pinapatay na naman niya ang mga tao sa team natin. Nakakakilabot na bastard. Takbo tayo. Napagtatanto na wala silang magagawa sa sitwasyong ito. Karamihan sa mga natakot ang mga katamtamang antas na mga banal na Diyos mula sa kalabang koponan. Kamatayan. Nasaksihan nilang isa-isang pinapatay ang kanilang mga miyembro. Napasigaw sila sa takot. Dustin, lumabas ka na anak ng tanga. Bakit ka nagtatago sa akin? Man-up at labanan mo ako. Hindi ako natatakot sa'yo. Dumagundong si Olsten. Ganun ba? Sabik ka na makasama ako ng ilang rounds. Napahinto si Dustin sa kanyang paglalakad nang marinig niyang tinawag siya ni Olsten. Alam niyang hindi maiiwasan ang away nila ni Olsten. Nagkaroon siya, para harapin siya sooner or later. Ang tanging problema ay kung dapat ba nila. Ayusin mo na. Ang totoo, si Olsten ay isang mabigat na kalaban. Ang lahat ng mga pamamaraan ng paglilinang at sikretong martial arts na ginawa ni Olsten ay mas mahusay kaysa sa anumang natutunan ni Dustin mula noong siya ay nagmula sa A. Superior Universo. Tanging mga katutubo mula sa kanyang bayan ang may access sa ang itinuro sa kanya. Higit pa rito, si Olsten ay mayroon ding natatanging talento sa paglilinang. Ang lahat ng katamtamang antas na mga banal na Diyos na maaaring humarap sa kanya ay maaaring binibilang sa isang kamay. Isang ordinaryong katamtamang antas na banal na Diyos ang kukunin sa isang tibok ng puso. Higit pa rito, alam ng lahat na pinino niya ang dalawang magulong magic treasures, na lubos na nagpapataas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Gayunpaman, dahil nasa ilalim sila ng lupa, tiwala si Dustin na siya kayang labanan si Olsten sa pantay na paa. Kung sila ay nasa ibabaw, magiging halos imposible para sa kanya. Ang laban ni Olsten. Sa makatuwid, mabilis na nagpasya si Dustin na labanan si Olsten sa ilalim. Sa lupa, Dustin, mayroon ka bang lakas ng loob na labanan ako? Umalangaw-ngaw ang boses ni Olsten sa kanilang paligid na parang nakakabinging kulog. Well, dahil nangangati kang makipag-away, pagbibigyan ko ang iyong kahilingan. Kalmadong sagot ni Dustin at huminto sa paglalakad habang nakatingin sa ibaba. Olsten, Dustin, nandyan ka na pala.
Nagtama ang kanilang mga mata at nagpakawala ng dagandong si Alston. Ilang sandali pa, nagawa niyang maghari sa kanyang galit at mabilis na nakabawi. Ang kanyang kalmado, sa kabila ng lahat ng hitsura. Si Alston ay hindi isang hanggal na tao. Kahit si Dustin, nasa Divine Realm pa lang. Alam niyang mas higit ang binata kaysa sa kanyang tila. Sa isip niya, walang alinlangan na si Dustin ay mas malakas kaysa kanino. Magsasaka sa banal na kaharian. Sa katunayan, si Alston ay sineseryoso na si Dustin at tungkol dito. Siya bilang isang malakas na kalaban. Dahil pumayag si Dustin na kalabanan siya, buo na ang kanyang nagtataasang galit. Upa, nakakatakot talaga ang lalaking ito na kalaban. Napaisip si Dustin sa sarili. Pagkatapos ng lahat, ang isang mahinahong kaaway ay mas mahirap harapin kaysa sa isang galit na galit. Dustin, talagang hinahangaan kita. Ikaw ay isa lamang Divine Realm Cultivator. Ngunit wala kang iniwang pagpipilian kung hindi. Ipaglaban mo mismo. Tiyak na marami kang card. Sa iyo na ang tagumpay ay pag-aari ng malakas. Hindi. Sunod-sunod na hakbang. Taas noo na nagpahiwatig ng kanyang katalinuhan. Maging ang hangin sa paligid. Napuno siya ng grasya na parang lahat. Tumayo si Dustin at tinignan si Alston sa mata. O talaga, confident yan. Isang malabong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ako ay maaaring pumatay sa iyo sa isang away. Patas at brimmed mula sa Alston's bawat salita ngunit ito lamang. Sa sandaling iyon, isang patay na katahimikan ang bumalot. Huminto ang laban ng iba habang sila ay huminto. Nang kanilang mga mata ay lumingon sa para lumaban. Naniniwala si Dustin talaga ang mga bola. Sa banal na kaharian, walang paraan na matatalo niya kahit na sa mga tingnan mo, magaling siguro si Dustin. Imposibleng kaparehan niya. Ang unang welga ni Alston. Napuno ay kumbinsido na si Dustin. Matapang na natalo. Si Alston ay isang katamtamang antas na banal na Diyos. Mas malakas kaysa hinamon ng langgam ang isang kahanga-hangang dragon. Maliwanag para sa lahat. Dustin, ingat ka. Isang mabigat na kalaban. At pinaalalahanan ni Otis si Dustin sa pamamagitan ng kanilang espiritual. May plano ako. Sagot ni Dustin. Ay sapat na malapit upang habihan. Pumunta ka sa impyerno. Gintong liwanag ang lumabas sa kanyang katawan habang lumulutang ang kanyang damit at buhok. Ang hangin. Bumulwak ang vital energy mula sa kanya. The next second, extended ang kaliwang kamay niya. Nang liwanag na sumabog mula sa kanyang kaliwa. Ulo sa kanyang buong lakas. Ang kanyang kanang kamao ay naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Ay handa na. 4 na lihim na kaharian sa loob niya ang konektado sa isa't isa. At walang katapusan. Nagmadaling lumabas ang magulong enerhiya mula sa kanila para bigyan ng enerhiya si Dustin. Realm. Mas malakas siya kaysa sa sinumang cultivator ng kanyang level dahil siya. Nilikha ang 4 na lihim na kaharian sa pamamagitan ng paglilinang ng kamao habang sinuntok si Alston. Ang gininto ang liwanag habang ang pag-atake ay lumipad patungo sa Alston. Ang kakanyahan ng ilang mga kasanayan sa kamao ay nakondensed sa isang solong suntok. Swish! Sa kaliwang kamay ni Dustin ay ang kanyang espada na naglalabas ng mga aura ng espada. Ang bawat aura ng espada ay naglalaman ng hindi maisip na kapangyarihan ng 13 bilyon. Pag-atake ng espada, nang hindi nag-abala sa pagtatanggol o pag-iwas, naglunsad silang dalawa. Iba't ibang pag-atake. Bang! Tumulo ang dugo sa lupa nang mapilitan si Dustin na umatras. Kanya. Mga nasugatang kamay na naglalabas ng sunod-sunod na patak ng dugo. Kailangan kong aminin na si Alston ay napakahusay. Hindi kataka-taka na walang ibang katamtamang antas na mga banal na Diyos ang makakapantay sa kanya. Lakas, sabi ni Dustin sa sarili habang nakapikit ang mga mata sa kanya. Kalaban, ilang saglit pa, itinapon sa ere si Dustin at inihagis ni Alston ang kanya. Bumalik upang ilabas ang isang tahol ng matagumpay na pagtawa. Haha, Dustin. How dare you fight me head-on? Kahit na hindi ka mamatay sa pagkakataong ito, masasaktan ka pa rin ng husto.
Alston. Ipinahayag ng may pagmamalaki. Boom! Sa di kalayuan, sumabog ang kalahati ng palad ni Dustin sa pagbuhos ng dugo. At buto. Ang galing niya talaga. Sinubukan kong labanan siya at nauwi sa ganito. Sumili ang frustrated na ngiti sa mukha ni Dustin. Sa susunod na sandali, hinailan niya ang sarili at pinaga niya ang Phoenix Nirvana skill sa pagitan ng isang tibok ng puso at ng susunod. Ang kanyang kamay, muling nabuo at siya ay ganap na nakabawi sa kanyang pinakamahusay na estado. Paano ito posible? Huminto ang tawa ni Alston habang nakatitig kay Dustin. Kawalang paniwala. Nagkasakit ka lang at naka-recover agad. Ito, hindi pwede. Gulat na wika ni Alston. Siguro mas malakas ka sa akin. Pero wala kang kakayahan. Para kunin ang buhay ko. Ngumisi si Dustin. Pumunta ka sa impyerno. Sa isang nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Si Alston ay naging isang sinag ng liwanag. At sumugod kay Dustin. Napakalaking enerhiya ang natipon sa loob niya habang ang kanyang buhok ay umiikot. Ang hangin. Sa loob-loob niya. Nanumpa siya sa sarili na hahampasin ng tama si Dustin. Kung saan siya nakatayo. Haha, natatakot ako na kailangan mong magsikap. Kailangan mo, magtanim ka pa kung gusto mo akong patayin. Tumawa ng malakas si Dustin. Nagsalita siya, kaya dominante ng walang kahit katiting na pahiwatig ng takot. Ang walang katapusang magulong enerhiya ay lumalabas sa kanyang apat na sikreto. Realms. At ang kanyang vital energy at dugo ay bumubulwak sa kanyang katawan. Nasa kanya ang momentum na nakakatakot gaya ng kay Alston. Galit na galit sa pagtitiwala ni Dustin. Tinuro siya ni Alston. Ha! Hindi ka na matatawa ng ganyan. Makikita mo. Boom! Isang malaking selyo ang lumipad palabas ng hindi kapani-pani walang bilis. Naglabas ito ng magulong enerhiya. At naglabas ng daan-daang milyong banal na ningning. Parang nabuhay ang kayamanan. Umungal ang mga dragon sa selyo. Lahat ng ron, batas, at enerhiya na nauugnay sa lahi ng dragon. Nagmamadaling lumapit kay Dustin. Nagpasya si Alston na gamitin ang kanyang magulong magic treasure sa isang segundo lamang. Gumalaw. Nagsimula siyang makipaglaban gamit lamang ang kanyang mga kamay at nalaman na kay Dustin iyon. Ang galing sa pakikipaglaban ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Higit pa rito, sa kapaligirang ito sa ilalim ng lupa. Nagawa ni Dustin. Kontrolin ang earth energy ng malaya at flexible. Madali siyang umatake kasama ang tulong ng earth energy sa lahat ng uri ng paraan. Sigurado si Dustin. Advantage sa kanya. Sa kabilang banda, si Alston ay higit pa o hindi gaanong nakatali sa batas sa ilalim ng lupa at tinanggihan ng mga batas ng lupaing ito na ginawa nito. Imposible para sa kanya na ipakita ang bawat bit ng kanyang kapangyarihan. Whoosh! Habang lumilipad ang selyo patungo sa kanya, agad ding inilabas ni Dustin ang kanya sariling magulong magic treasure. Isang maliit na lilang espada ang bumunot. Naglalabas ng kaunting aura ng espada, na lubhang nakakasilaw. Flang! Ang banggaan ng maliit na lilang espada at ang malaking selyo ay nagbunga ng A. Kakilakilabot na kapangyarihan ng pagsabog na nakikita ng mata. Bilang isang resulta, ang putik at ang mga bato sa lupa ay nagkawatak-watek. Tuloy-tuloy hanggang sa lumitaw ang isang malaking butas sa ilalim ng lupa. Sa kabutihang palad. Dahil sa isang espesyal na batas sa Fallen Divine Valley. Hindi ito magawa. Talagang basagin ang lupa. Sa isang kisap lang ng mata. Sinipsip pabalik ang lupa at ang butas. Nawala. Mabilis na naibalik sa dati ang mundo sa ilalim ng lupa. Orihinal na estado. Nakahinga ng maluwag si Dustin sa nakita nito. Alam na alam niya na ang dahilan kung bakit niya kayang labanan si Alston ng direkta ay dahil sa kapangyarihan ng underground world. Dahil kaya niya kontrolin ang earth energy. Ang lugar na ito ay para sa kanya. Patayin siya. Ang magkabilang panig ay sumulong ng may hindi matitinag na espiritu. Itinago ang Nine Dragons Divine Seal at ang maliit na purple sword. Nagbabanggaan sa isa't isa. Ang dalawang magulong magic treasure ay pareho. Maliwanag at kapansin-pansin.
na may malakas na kapangyarihang sumasabog sa kalangitan. Magpaalam ka, Dustin. Lumipad sa ere ang mahabang buhok ni Alston. Ang lihim na kasanayan na kanyang nilinang ay mula sa kataas-taasang sansinukob at lubos na kapansin-pansin. Dito sa mundo sa ilalim ng lupa, mayroon siyang mas kaunting mga paghihigpit kaysa sa iba. Katamtamang antas ng mga banal na Diyos. Basag. Kahit saan niya mahawakan. Bumubulusok ang putik at mga bato at masisira. Kalahati. Isang makapal. Bang. Naghagis ng suntok. Ang kanyang kamao ay sumisikat sa liwanag na ito ay nagliliwanag sa buong mundo sa ilalim ng lupa na may gininto ang kinang sa gabi. Ang kanyang katawan ay parang kumikinang. Basagin. Muli. Ang kanilang thud. Itinapon sa hangin at dumura. Huwag mo siyang awayin ng ulo. Wala kang laban. Distansya. Siya ay nanunood ng away ni Dustin. Tumingin kay Hare at ngumiti. Gusto ko lang subukan kung paano naging cultivation ko. Gumagana ng maayos. Pinunasan niya ang bitik ng dugo sa sulok. Alamin kung gaano siya naging makapangyarihan pagkatapos ng lahat ng cultivation na ginawa niya. Hare. Mga mata ni Alston. Nakakabulag ang kay-abangan mo. Resulta ng iyong paglilinang sa napakalaking insulto para sa kanya na gamitin bilang kasangkapan ni Dustin para masubukan ang kinalabasan ng kanyang paglilinang. Boom! Kasing liwanag ng araw. Sa impyerno. Ikaw. Ang gulo ng dalawa. Pinong dalawang magulong mahika. Medium grade na mga banal na Diyos sa paligid ay kayamanan ay sapat na para sa sino mang yumanig sa mundo at magulong magic treasures at napino na niya ang mga ito. Siya nga, maliwanag na mas malakas. Whoosh! Nilaslas ang lilang espada. Mabilis na nagpalit si Dustin. Aking ipoy po. Salit-salit na sinipa ni Dustin ang kanyang mga binti palabas. Boom! Slam! Stomp! Ang mga pilak na bote sa paa ni Dustin ay tila nag-alab. Kayamanan ay hindi lamang mapataas ang bilis ng mandirigma kundi pati na rin makipagtulungan sa paligid. Magulong magic din ang boots na suot ni Dustin. Ay din pino ang dalawang magulong magic kayamanan. No wonder meron siya. Ngayon tingnan kung bakit ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan ay napakabilis. Siya yata. Boom! 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 Sa parehong oras, na nagiging sanhi ng buong mundo sa ilalim ng lupa. Batas na aayusin itong underground na mundo kung wala. Lumipat. Pinili ni Dustin na huwag labanan si Alston. Kontrolin ang earth energy. Parang multo. Kumislap siya at umatake. Alston mula sa bawat posibleng direksyon. Pumunta ka at patayin mo siya. Sabay-sabay silang sumigaw. At naging sanhi ng labanan ang buong espasyo. Oras na para pumunta ka. Nababaliw. Malakas si Alston. Haha. Dali. Huwag ka muna magsalita ng malaki. Napakalakas ni Dustin sa puntong ito. Sa matinding labanang ito, siya ginamit ang bawal na pamamaraan ng triple avatar skill at nahati sa tatlong kanan. Malayo. Mabilis na gumalaw ang kanyang tunay na katawan pabalik-balik. Kaliwat kanan. Pataas. At pababa sa pagitan ng mga pagkakatawang tao. Na ginagawang tila lubos ang kanyang mga aksyon. Ilusyon. Kunin mo siya. Ang 7 Diyos at ang Martingale na dragon ay agad na sumugod sa labas ni Dustin. Katawan. Noon. Tulad ni Dustin. Mayroon ang 7 Diyos at ang Martingale na dragon. Nagpakita din ng kanilang mga avatar. Dahil dito, napalibutan si Alston ng 3 kay Dustin. 21 Diyos. At 3 Martingale na dragon. Nagtulungan silang lahat at parang nakabuo ng array para umatake. Hindi na kailangang sabihin. Talagang kahanga-hanga ang bawal na triple avatar skill na ito. Nahirapan si Alston na malaman kung alin ang mga avatar lamang. Sa hanay na papunta sa kanya. Habang papalapit siya, pumili siya ng isang Dustin at pinagsusuntok siya ng pira-piraso. Gayunpaman, sa kanyang pagkadismaya, ito ay naging isang avatar lamang at hindi pinsala sa tunay na Dustin. Nagre-regenerate pa rin ito kaagad pagkatapos masira. Sorry, Alston. Mukhang ito na ang katapusan mo.
Kasabay ng pag-ungol ng tatlo ni Dustin ang sigla ng dugo nila. Pinakuluan. Halika dito. Sigaw ni Dustin. Boom! Sa ilalim ng kontrol ng kanyang isip. Ang mga multo ng apat na maalamat. Mga hayop at daan-daang mga dragon sa lupa ang sumugod. Sa pakikipagtulungan kay Dustin. Lahat sila ay sumugod kay Austin. Dahil ang isa sa kanyang trump card ay ang Earth Exploring Technique. Siya. Kailangan ding gamitin ito ng husto. Damn you, Dustin. Babayaran kita. Sa oras na ito, mukhang baliw na si Austin. Nanginginig ang buong katawan niya. Parang, isang bulkang handang sumabog anumang segundo. Ang walang katapusang banal na kapangyarihan ay bumulwak. Palabas sa kanya at desperadong hinampas si Dustin. Siya ay nakakatakot na ayaw tanggapin na si Dustin ay nakakakuha ng mas mataas. Kamay laban sa kanya. Isa pa, hindi niya inaasahan na magagawa ni Dustin. Ma-corner pa siya sa ganoong lawak. Naramdaman din ng mga medium grade na Divine God na nanunood ng labanan. Isang ginaw sa kanilang gulugod. Sa wakas ay napagtanto nila na ang binatang ito na nagngangalang Dustin ay isang taong dapat katakutin. Naisip nilang lahat na baka kasing lakas din siya ni Austin. Kung hindi na, bukod pa rito, sa ilang mga paraan, mukhang higit pa si Dustin. Nakakatakot kaysa kay Austin. Isa lamang siyang mandirigma sa Divine Realm. Kung hindi nila nakikita ang kanya, tunay na kapangyarihan sa kanilang sariling mga mata. Hindi nila akalain na ito ay totoo. Gayunpaman, kinakalaban ni Dustin si Austin isang iginagalang. Pinakamataas na antas ng katamtamang antas na banal na Diyos sa harap mismo ng kanilang mga mata. At maging siya ay lalabas na sa isang paa upang labanan siya. Oh my God! Bakit ba tayo nag-provoke ng ganyan? Nakakatakot na presensya. Sa wakas ay naiintindihan ko kung gaano karaming mga katamtamang antas na mga Diyos ang namatay. Ang mga kamay ni Dustin sa larangan ng digmaan. Ang lakas talaga niyang patayin silang lahat. Hindi na ako maglalakas loob na guluhin pa siya. Talagang kailangan kong itago siya. Karamihan sa mga medium grade na Divine God na nakasaksi sa kapangyarihan ni Dustin. Bumuhos ang malamig na pawis. Kinilig sila sa naisip na hindi nagtagal. Noon, sila ay nasa mataas na espiritu upang tugisin siya. Ngayon, pinagpipiestahan nila ang kanilang mga mata sa kanyang lakas at kapangyarihan. Sila, natutunan na kung sila ay natagpuan ang kanilang mga sarili na nahaharap sa isang kakilakilabot. Ominous presence. Magliligawan na sana sila. Kamatayan. Boom! Bumagsak. Bang! Ang labanan sa pagitan ni Dustin at Austin ay naging isang mabangis na labanan. Ang buong katawan ni Austin ay biglang nagliliyab. At ang banal na apoy ay nagninanga sa langit at lupa. Slam! Ang lakas ng pakikipaglaban ni Austin ay tumaas ng husto sa isang iglap. Humakbang siya. Pasulong. Hinawakan ng isa sa mga avatar ni Dustin. At binasag ito. Mga piraso. Mamatay ka. Bastard ka. Galit na sabi ni Austin. Ang kanyang mahabang buhok ay lumipad sa hangin habang siya ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Natila isang ligaw. Hayop. Iniunat niya ang kanyang kamay at isang makapal na haligi ng enerhiya ang bumulwak. Mula sa kanyang palad. Ang kolom ng enerhiya ay pumutok sa bilis ng kidlat upang umihip. Pataas ng isa sa mga bathala mula sa katawan ni Dustin. Naramdaman ni Dustin ang napakalaking puwersa mula sa paghampas ni Austin. Napaatras siya at umubo ng dugo nang may natamo siyang isa pa. Pinsala. Buti na lang at may Phoenix Nirvana skill. Agad ang katawan niya. Gumaling. Maging ang Diyos at ang kanyang avatar na binasag ni Austin ay naibalik sa kanilang malinis na kalagayan. Ayon sa mga alamat, ang Phoenix ay isang ibon na hindi kailanman maaaring mamatay ni masira. Ang paglilinang ng lihim na pamamaraan na ito sa sukdulan ay ang katulad ng pagkakaroon ng pisikal na katawan tulad ng sa Phoenix. Dahil ang lakas ni Dustin ay patuloy na bumubuti. Ang lihim na kasanayang ito ay naging mas malakas din. Pagkatapos niya, buong lakas na umungol si Dustin. Pagkatapos gumaling, hindi na siya nag-aksaya ng oras. At tinawag ang kanyang tatlong avatar.
Lahat sila ay mabilis na lumipat sa iba't ibang paraan. Direksyon at sumugod patungo sa Olsten. Kasama ang kanyang mga avatar. Lahat ng 21 banal na nilalang. 3. Makalangit na mga dragon. Daan-daang mga dragon sa lupa. At ang 4 na maalamat. Dinagsa din siya ng mga hayop at pinalibutan siya. Nang makalapit na sila, lahat sila sumugod kay Olsten. Ang lahat ng mga ito ganged up sa Olsten nang hindi man lang gumamit ng anumang uri ng mahiwagang kasanayan. Nakipaglaban sila sa kanya tulad ng mga hayop na nagpapakain sa kanilang biktima. Arg! Sawa na ako sayo. Tatapusin ko kayong lahat. Kulog. Siya ay nababalot ng nagninangas at maningning na banal na liwanag mula sa ulo. Swish! 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 Libo-libong pulang sinulid ang biglang tumama. Ang impyerno ay mapupula at mahahabang sinulid na nakatali sa kanyang ulo ay hindi siya komportable. Sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kaluluwa, naramdaman niya na ito ay isang bagay na kakilakilabot. At kailangan niyang mag-ingat sa pakikitungo. Magwala ka. Isang napakalaking kapangyarihan sa kanyang soul sea upang itakwil. Whoosh! Inilabas ang lahat ng sinulid. Ang tunay na Dustin ay ginawa na sa kanya. Daan patungo sa kanya. Pumalakpak. Dahil naabala si Olsten sa pagharap sa lahat ng iba pang pag-atake. Siya, naiwang hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Nagtiis ng matinding sakit, sa kabila ng kanyang kasalukuyang estado. Siya pa rin. Nag-aatubili na aminin ang kanyang pagkatalo. Olsten, walang gaano. Kinuha ang pagkakataon na magdulot ng mas maraming pinsala sa pinalakas na puwersa. Siya, humiyaw habang itinuro niya ang higit sa 100 mga Diyos mula sa kanyang katawan. Kasama ang kanyang 3 mga avatar. Upang kumaskas patungo sa Olsten lahat. Natakot sa lahat, at ilong. Ang iba ay tinusok ang kanyang mga mata. Ang iba, kagubatan o ligaw. At hindi mula sa mga maringal na nilalang. Seryoso kaya itong nangyayari. Ang Olsten ay isang top level na medium grade. Nanunood ng labanan sa malayo ay naiwan lahat. Nagagawin pa ni Dustin ang isang walang hiyang paraan. Ay nasa isang kumpletong pagkawala na nagawa ni Dustin sa matinding pinsala. Sa kanya sa isang paraan na wala sa Dustin, ikaw. At inilapat ang lahat ng kanyang lakas bilang boom, slam, bumagsak. Na may makulay na ningning na bumulwak sa hangin. Puff, 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 ay pinasabog, habang si Dustin ay tila nangunguna sa lahat ng oras na ito. Dumating ito, bilang hindi nakakagulat na Olsten ay maaari pa ring alisin ang mga avatar ni Dustin at mga Diyos, kung tutuusin, mas malakas pa rin siya kay Dustin. Haha, akala mo ba tapos na talaga? Parang kidlat. Biglang lumitaw ang isang figure sa likod ni Olsten. Sa kasamaang palad para kay Olsten. Si Dustin ay hindi natalo. Ang mga avatar, at ang mga Diyos na kanyang winasak ay nabagong anyo lahat sa pamamagitan ng triple avatar skill. At sa gayon ang kanilang pagkawala ay hindi nakagawa ng anumang pinsala. Dustin. Whoosh! Sa pagkakataong ito, pinuntahan ni Dustin si Olsten mismo. May hawak siyang maliit na purple sword. Sa kanyang kanang kamay at itinulak ito sa likod ng ulo ni Olsten. Napakatalino. Ang ningning ng espada ay nagpaputok sa kalangitan na ang mga sinag ng liwanag ay pumapatak sa bawat isa. Sulok ng espasyo. Bumagsak ang nakakasilaw na liwanag sa ulo ni Olsten at lubusan itong nilubog. Boom! Habang tinutusok ni Dustin ang ulo ni Olsten gamit ang kanang kamay. Kaliwang kamay, ay nasa trabaho sa isa pang pag-atake. Naikuyom niya ang kanyang kamay sa isang kamao at muli itong inihampas sa likod ni Olsten. Ang dalawang pag-atake na ito ay isang sulyap lamang sa tunay na kapangyarihan ni Dustin. Sila ay hindi kapani-paniwalang napakalaki, marahas, at malakas. Napuno ng hangin ang sigaw ni Olsten. Ang mga nakakatakot na pagsabog ay sumabog mula sa kanyang ulo at likod. Ang kanyang nagkalat ang laman at dugo sa lahat ng dako. At ang kanyang makapal na banal na dugo, bumulwak na parang bukal, sa pagkakaroon ng gayong pinsala.
Ang katawan ni Olsten ay itinapon sa hangin na may dakilang puwersa. Slam! Dahil sa napakalaking epekto ng kanyang sariling pag-atake. Maging si Dustin ay natamo. Ilang makabuluhang pinsala, maging ang karamihan sa kanyang mga avatar ay nabasag na sa pagkakabangga. Olsten 3 sa sarili niyang mga avatar. 14 sa mga bathala. At 2 sa ang mga makalangit na dragon. Bilang karagdagan sa kanilang pagbagsak, si Dustin ay nawala din ng marami sa kanyang orihinal kakanyahan ng enerhiya. Ito ay isang tiyak na paraan ng matinding pinsala sa mga kaaway. Kung hindi pagpatay sa kanila, sa malaking halaga, sa kabila ng lahat ng pagkawalang ito. Gayunpaman, nakita pa rin ni Dustin na ito ay makatwiran at rewarding na nagawa niyang sirain ng masama si Olsten. Nang makitang nahihirapang bumangon si Olsten, kumuha si Dustin ng isang batch. Likas na kayamanan mula sa kanyang space ring. Dali-dali niyang pinasok ang mga ito. Kanyang bibig at nilamon ang mga ito. Kasabay nito, ginamit niya ang Phoenix Nirvana skill upang ayusin ang kanyang katawan at hindi nagtagal ay nakabawi sa kanyang perpekto estado. Muli, ginamit niya ang triple avatar skill para gumawa ng mga bagong avatar. Mga Diyos at makalangit na mga dragon. At binigyan sila ng utos na sumalakay. Pumunta ka, at patayin ang bastos na iyon. 3 sa kanyang mga avatar. 21 Diyos ng tao. At 3 makalangit. Dinumog ng mga dragon at sinugod si Olsten ng walang tagal. Bilang karagdagan sa kanila, ang 4 na maalamat na hayop at daan-daang lupa. Sumama din sa kanila ang mga dragon sa pag-atake. Inipon ni Olsten ang lahat ng natitira niyang lakas at bumangon. Dustin, ganyan ka ba talaga kakulit? Halika nga dito. Umalis ka sa daraanan ko. Mga hayop ka. Nanginginig sa galit si Olsten. Itinaas niya ang kanyang mga braso para itaboy ang mga avatar. Mula sa kanya at dahan-daang naglakad papunta kay Dustin. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, siya ay hindi handa. Boom! 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 Habang tinambangan siya ng mga avatar. Pinaandar ni Olsten ang 2 magulong mahika. Mga kayamanan. Naglabas sila ng mga nakakatakot na enerhiya na kasing liwanag ng nakakapaso. Mga araw. Ang enerhiya ay dumaloy sa mga avatar. Diyos. At makalangit ni Dustin. Mga dragon at pinagpira-piraso ang mga ito. Slam! Sinamantala ni Dustin ang isa pang pagkakataon habang si Olsten ay abala sa mga avatar. Binato niya ng isa pang suntok si Olsten at nabali ang braso nito. Sa puntong ito, si Olsten ay tila malubhang nasugatan mula noong siya ay nagkaroon. Ilang beses na siyang tinamaan ni Dustin. Bilang resulta, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay tinanggihan din ng marami. Ang kanyang mga damit ay tinina ng Escarlato mula sa lahat ng banal na dugo na nagmensya sa kanya. Sariling katawan. Hindi pa tapos. Dustin, you deserve a miserable death. Napaungol si Olsten sa galit. Umupo siya doon at tinitigan si Dustin. Hindi makapaniwala at pinag-isipan kung paano siya nagawang saktan ni Dustin. Ganoong lawak. Olsten, makinig. Sa tingin ko alam ng binata na ito at sa totoo lang. Marunong sa Earth exploring technique. Pabor sa kanya na ikaw. Nakikipaglaban sa underground world dahil magagamit niya ang kapaligiran sa kanyang kalamangan at saktan ka ng higit na lakas. Tiyak na nagdaragdag sa kanyang kapangyarihan. Bumalik sa lupa bilang winawagayway ang kanyang folding fan. Ano ang sinabi mo? Tinignan niya ang paligid para kumpirmahin ang narinig niya. Ha! Totoo naman eh. Ang espasyo sa ilalim ng lupa ay nakikinig sa kanyang bawat utos. Bagaman ito ay mahirap intindihin. Ang lahat ng mga batas sa lupa at ang kakanyahan ng mahahalagang enerhiya. Mulat sa kung ano ang nangyari. Mababa ang tingin noon kay Dustin. Akala niya sa lakas niya ngayon. Siya, madaling talunin si Dustin. Pero, tumawa ng hysterically, sa isang makinang na flash. Isang maliit na lilang espada. Biglang sumulpot sa kamay niya. Habang si Olsten ay sinubukang intindihin kung ano ang nangyayari. Sinugod ng espada si Olsten at agad na pinutol
Gagawin ko, na si Alston ay nasa napakadelikadong sitwasyon. Naisip niyang kailangan niya, para gumawa ng hakbang. Kung nanood pa siya parang sa parehong bangka ngayon. Ang kanyang kapalaran. Ang binata ay lumundag sa hangin at kinuha si Dustin. Malayo. Bakit ka sasabak sa kanilang perpektong magandang laban? Well, kung gayon. Since, kasama sina Hare, Otis, Kisley, at Bernie, lahat sila ay nag-activate ng kanilang magulo. 5 magulong magic treasures ang naglabas ng sobrang nakakatakot na enerhiya at mapang-aping aura, kaya hindi na nagtangkang sumingit ang binata. Kahit gaano siya nag-aalala kay Alston. Papatayin kita, Dustin. Ako, sariling dugo at lumaban. Itong kahihiyan. Ngayon, naisip niya ang bawat bit upang patayin ang kanilang mga kalaban. Lahat sila ay nagtaya ng kanilang buhay upang manalo dito. Lumaban. Mas naging matindi ang labanan. Napuno ng tensyon ay mapupuksa ang mga avatar. Gagamitin lang ni Dustin ang lihim. Whoosh! Tinambangan ng mga avatar si Alston. Mabilis na lumitaw si Dustin sa itaas ni Alston. Sa gitna ng ulo ni Alston. Ito ay naging malalim na kahit na. Napasigaw si Alston sa sobrang sakit. Sinubukan niyang abutin ang lilang espada sa kanyang ulo gamit ang kanyang putol na braso at kinalikot ito palayo. Pagkatapos ay desperadong isinaaktibo niya ang 2 magulong magic treasure sa kanya. Kamay at sinubukang sumugod sa lupa. Sa tingin mo saan ka pupunta? Huli na para makatakas ka. Kinuha ni Dustin ang kanyang reincarnation token at inactivate ito kaagad. Inactivate din niya ang Chaotic Striding Boots at ginamit ang Fearless Lightness skill together. Parang kidlat, agad niyang naabutan. Alston at tumayo sa harapan niya. Whoosh! Muli, itinaas ni Dustin ang kanyang kamay at iwinagayway ang kanyang espada. Ang ulo ni Alston. Ang marahas na suntok ay nag-iwan ng malaking lamat sa kanyang ulo. Halos, gupitin ito sa kalahati. Dustin, napakalupit mo talaga. Si Alston ay nasugatan ng maraming beses kaysa sa kanyang orihinal na enerhiya. Ang kakanyahan ay umabot sa isang mahirap na estado. Alston, hindi tama na hayaan kang mamuhay sa ganitong paraan. Ingatan mo, parangalan at hayaang isipin ng mga tao na lumaban ka ng buong tapang. Tapusin ko na ang buhay mo dito. Ngayon din, sa kabila ng kawalan ng ekspresyon sa mukha, napakalamig ni Dustin. At walang awa, itinaas niya ang kanyang espada at tinutukan ang ulo ni Alston. Sa pagkakataong ito, mas itinulak ni Dustin ang espada sa ulo ni Alston. Bago pa man siya makapagsalita. Hindi. Puff! Sa wakas ay naputol na ni Dustin ang kanyang ulo sa 2. Bago siya namatay, pinakawalan ni Alston ang isang kahabag-habag na dagandong malungkot at ayaw aminin na magiging siya. Pinatay ng isang tulad ni Dustin. Teka imposible ta. Hindi ka pwedeng magseryoso. Di ba Alston? Mamatay talaga. Hindi mo alam ang ginawa mo. Dustin, wala ka bang alam tungkol sa kanyang background? Kinaladkad mo lang ang sarili mo sa malaking gulo. Isaalang-alang ang iyong sarili. Binalaan. Hindi na iligtas ng binata si Alston dahil hindi niya kayang maglagay ng A. Makipag-away kay Hare at sa iba pa. Nang makita ang pagkamatay ni Alston mula sa malayo. Tanging hinagpis at galit na galit ang nailabas niya kay Dustin. Sa wakas ay patay na si Alston. Pagkatapos ng lahat ng pinuntahan ni Dustin at ng kanyang team. Sa lahat ng pagod at pakikibaka. Sa wakas ay nanalo sila. Bilang gantimpala para sa kanyang tagumpay. Kinuha ni Dustin ang 2 magulong magic treasure. Mula sa Alston. Natuwa. Saglit niyang pinagmasdan ang kanyang gantimpala bago inilagay ang mga iyon. Malayo. Naipon din ni Dustin ang lahat ng puntos na dati nang nakuha ni Alston. Bago ang kanyang pagbagsak, nagkaroon si Alston ng whooping score na higit sa 200,000 puntos. Si Dustin ay nagtipon ng halos 200,000 puntos sa kanyang sarili. Kasama ang pagdaragdag ng mga puntos ni Alston sa kanyang pool. Mayroon na siyang mahigit 400.
Libong puntos. Nanalo ito sa pamamagitan ng pagguho ng lupa. Nang mapatay niya si Alston, agad niya itong pinatay. Nakuha ang pinakamataas na pwesto sa kompetisyon. To top it all off, nakuha na rin niya ang lahat ng kayamanan ni Alston. Lahat ng tao sa ilalim ng lupa ay nakatutok kay Dustin ng diretsyo. Pagkamangha, 1/3. Talagang pinatay niya si Alston. Karamihan sa kanila ay naiwang hindi makapaniwala. Sa buong kompetisyon, kumilos si Alston na parang pinuno sa lugar na ito. Siya, nagkaroon ng isang batalyon ng mga katamtamang grado na mga banal na Diyos na handang gawin ang anumang bagay. Siya ay binanggit bilang ang pinakamalakas na katunggali. At ang kanyang lakas ay higit sa anumang iba pang katamtamang antas na banal na Diyos. Aside from that, siya din may pinakamaraming miyembro sa kanyang pangkat. Sa simula pa lang, hinula na nila siya na mananalo sa laban na ito. Madali, siya ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. At walang sino man, lakas ng loob na guluhin siya. Kahit na ang lahat ng kamangha-manghang mga kredensyal, ang makapangyarihang figurang ito ay namatay pa rin. Sa kamay ng isang tao sa Divine Realm. Napatulala ang lahat. Napuno ng katahimikan ang larangan ng digmaan habang silang lahat nakatitig kay Dustin. Ang alam lang nila ay siya ang kasalukuyang pinakamakapangyarihang nilalang sa lugar. Dustin, pagsisisihan mo ito. Maaaring patay na si Alston. Ngunit kakagatin ka nito sa mga bukong-bukong balang araw. Pagbabayaran mo ang pagkakamaling nagawa mo. Napangiwi si Meredith. Whoosh! Sa isang iglap, agad na nakatayo si Dustin sa kanya kasama ang pinakamalamig na titig na maibibigay niya. Hinding-hindi ako magsisisi. Pagbabante ni Dustin sa mahinang boses. Dahan daw ang binibigkas ang bawat salita. Sinisigurado na makakain si Meredith. Bawat piraso nito. Patuloy niya, kung sakasakali, nabuhay pa rin si Alston. Ako, masisiyahan akong patayin siya muli. Malamig at nakakatusok ang titig ni Dustin. Isang nakakatakot na nakamamatay na sipon. Nakapulupot sa kanyang aura. Nangangatog ang mga tuhod ni Meredith sa takot. Ramdam niya ang lamig sa kanya. Gulugod. Hahayaan kitang umalis nang hindi nasaktan. Hindi kailanman. It's wiser if you just shut your mouth and think how to save ang iyong sarili mula sa pagpatay. Dustin ang dumura. Ang pilyong tingin nito sa mukha niya. Naglunsad ng malakas na pag-atake. Ang ginagawa niya. Ang iba sa mga banal na Diyos ay natigilan. Si Meredith ay mas mahina kaysa kay Alston. Magkaroon bigyan siya ng dalawang magulo. Pinagawa siya ni Meredith. San sinukob. Minsan na nating pinamunuan ang buong Sea of Chaos. Kung ay napilitang umatras bilang siya. Kompetisyon. Sa makatuwid, ikaw ay nakatali sa laro ay nagsasangkot ng pagpatay. Sa pagbanggit ng background mo sa akin. Sa tingin mo ba iyon? Asar. Hinamak niya ang mga taong magsasamantala sa kanila. Tangkad para lang makalayo. Kumikinang na parang araw. Nagbuga ng lumiligid na liwanag ng espada. Dumating ito sa Meredith. Sinuntok ni Dustin ang kanyang kalaban dahilan para sa huli. Alam mo ba kung ano? Isang kataas-taasang sansinukob. Isa sa pinakamahalaga. Isang mabigat na puwersa sa dagat. Pinatay mo na si Alston. Bakit gusto mo pa ako? Gusto mo talagang maging kaaway ng ating universo. Single ni Meredith. May masungit na mukha. May mga sugat sa buong katawan niya. Nakaramdam siya ng takot at galit sa ang universo ay isang sinaunang at mahiwagang alamat sa Sea of Chaos. Ang pinakamataas na universo ay ito ay katulad ng isang palaisipan. Isang bagay ang sigurado. Maraming chismis tungkol sa parehong nagmula si Alston at ang lalaking ito. Tanungin mo siya, siguro makakalap tayo ng ilang impormasyon tungkol sa Dustin sa pamamagitan ng kanyang Heaven Universe. Kukunin ko siyang buhay at hahayaan ng kahulugan. Kahit gaano niya kagalit ang lalaking ito. Ang mahalaga ngayon ay nabihag niya si Meredith. Inilagay niya lahat, mga uri ng paghihigpit sa kanyang bilanggo at inihagis siya ni Dustin sa isang special. Buong proseso,
Nakatayo sa paligid sina Hare, Otis, Kisley, McGee, at Bernie. Dustin sa kanilang magulong magic treasures, na pumipigil sa iba pang medium grade. Meredith, lahat sila ay takot kay Dustin. Tutal, nasaksihan nila, kanya, naguguluhin nila si Dustin. Nakatitig pa rin sila kay Dustin. Napuno ang buong lugar. Noong nakaraan, lahat ay nag-claim na hinahabol si Dustin. Laban sa kanya kahit nakatayo siya sa harapan nila. Ikaw na, ngumisi habang inis kanya ang lahat ng mga taong sumubok na kumuha. Damn it, nagulat sila sa sinabi ni Dustin. Nang ibabaw ang takot sa kanila. Damdamin, tumakbo, sa isang iglap, lahat sila ay tumalikod upang tumakas. Nakatakas na ang mga miyembro ng pangkat ni Alston. Dustin, anong plano mo? Hahayaan ba natin sila o ilagay? Pababa, tanong ni Otis. Napalingon sa kanya ang iba pang miyembro ng team ni Dustin. Tanggalin ang lahat ng miyembro ng pangkat ni Alston. Lalo na si Lod. Siya ay karampatang subordinate ni Alston. Tsaka may gulo siya. Magic kayamanan. Kailangan natin siyang mahanap. Anunsyo ni Dustin pagkatapos niya itong mapag-isipan. Got it. Alisin muna natin ang mga tao ni Alston. Tugon ni Otis. Siya at ang iba pang miyembro ng koponan ay sumang-ayon sa planong ito. Puntahan mo sila. Gamit ang kamay. Lumipat si Dustin sa ilalim ng lupa upang magsaliksik. Batalyon ni Alston. Kasabay nito, sa ilalim ng kontrol ni Dustin. Daan-daang Earth Dragons. Nakipaghiwalay at tinulungan siyang hanapin ang kanyang pakay. Pagkaraan ng ilang sandali, natunton ni Dustin ang isa sa mga tapat na crony ni Alston. Si Lud. Si Lud at ang kanyang koponan ay nagtatago sa isang bulubundukin. Nang masaksihan niya ang pagkamatay ni Alston. Alam niyang nasa loob na sila. Agarang panganib. Nang walang anumang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang ilan sa kanyang pinagkakatiwalaan. Mga nasasakupan at tumakbo sila nang hindi napansin. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na magtago. Natagpuan pa rin sila ni Dustin. Sila ay, daan-daang milya ang layo mula sa kung saan napatay si Alston. Pinangunahan ni Dustin ang kanyang mga miyembro ng koponan upang palibutan si Lud at ang kanyang mga tauhan. Sila, mabilis na inalagaan sila. Inilabas ni Dustin si Lud gamit ang isang sword trike at kinuha ang kanyang magulong mahika. Kayamanan. Sa sandaling maaligan nila si Lud. Nagpatuloy sila sa paghahanap para sa mga nakaligtas sa pangkat ni Alston. Kung nag-cross ang landas nila sa ibang grupo, sasalakayin nila sila. Ang pag-alis sa iba pang mga koponan ay isang madaling gawain. Hindi na kinailangan pang sumali ni Dustin. Nakatayo lang siya at nanunood. Bahala na ang mga miyembro ng team niya. Ang lahat ng mga koponan ay tatakas sa pagkakataong itinuon nila ang kanilang mga mata kay Dustin. Pangkat, alam nilang lahat kung ano ang kaya niya. Ikaw ang mananalo sa tagumpay. Walang duda tungkol dito. Tapos na ang kompetisyon. Nakangiting pinuri ni Hare si Dustin. Tama ka. Tumango si Dustin. Medyo naiinip dahil madali niyang napanalunan ang kompetisyon. Sa kailaliman ng langit, isang malalim na boses ang biglang umalangaw-ngaw. Dapat kong tapusin ang kompetisyong ito. Mukhang nahanap ko na sa wakas ang taong naging amo ko. Naghahanap ng. Naghintay ako sa lugar na ito sa loob ng maraming taon. Sa wakas, matutupad ko na rin ang gawaing ibinigay sa akin ng aking amo. Ilang sandali pa, sa labas ng Fallen Divine Valley. May malawak, karagatan sa magulong kawalan. At ang mga alon ay umaalon ng malakas na parang torrential tide. Umakyat sila ng kasing taas ng daan-daang milyong talampakan. At gagawin ng sino man. Mamangha sa nakamamanghang tanawin. Bigla na lang, sunod-sunod na lumabas ang ilang figure mula sa tubig. Isa pa, na nagiging sanhi ng mga ripples pagkatapos ng mga ripples. Ito ang mga banal na Diyos na matagumpay na lumabas mula sa Fallen Divine Valley. Sa wakas, nakalabas na ako. Haha, nakalabas na ako sa Fallen Divine Valley. Wow! Ang tagal na nung natrap ako doon. Sa wakas, tanggalin mo ang maldita na lugar na iyon. Oo, libre ko.
Kaya kung pumunta kung saan ko gusto. Lumitaw ang ilang mga banal na Diyos sa malawak na karagatan at ipinagdiwang ang pinakahihintay na sandali ng tuluyang paglabas sa Fallen Divine Valley. Ang iba ay tumawa ng malakas, habang ang iba ay umiiyak. Ang iba ay nagyaya, at ang iba ay natatawa lang. Nakatingin sa karagatan ng walang laman. Sila ay nalulula sa iba't ibang paraan. Emosyon, at hindi pa lubusang nababaon sa kanilang isipan na sila na sa wakas. Palabas, karamihan sa kanila ay natigil sa Fallen Divine Valley para sa isang hindi maisip na dami ng oras, at halos nakatakas sila sa mga kamatayan. Napakaraming beses doon. Ngunit sa ngayon, lahat ng iyon ay tapos na. Ingram, nagawa natin. Sa pagbabalik tanaw ko, hindi ko maiwasang isipin na lahat ng nangyari. Sa may panaginip lang, hindi na yata ako lalapit sa lugar na iyon. Haha, Tyrone. Bulalas. Oo, tama ka. Masyadong misteryoso ang Fallen Divine Valley. Gusto ng mga tao. Tiyak na mawawala ng buhay doon kung hindi sila naging maingat. At top of that, I can't believe na gawa lang ng single ang lugar. Taong makapangyarihan sa lahat, sagot ni Ingram. Ang dalawa sa kanila ay ilan lamang sa mga banal na Diyos na mayroon. Matagumpay na naipasa ang huling bahagi ng paglilitis. Pero kakaiba ito. I'm sure na hindi ko pa nakikilala si Dustin sa lugar ng kompetisyon kahit isang beses. At hindi ko rin siya nakikita sa paligid. Lamingalinga ako sa paligid. Pero hindi ko siya nakita kahit saan. May nangyari bang masama sa kanya? Biglang nag-alala si Tyrone. Naisip, hindi ko rin siya nakita. Nasa Divine Realm pa rin. Mas makapangyarihan pa siya. Na-assign sa same area natin diba? Talent and fighting ability. Dapat pumasa siya. Huli na. Dapat dumating siya. Hindi ko nakita si Master Otis at ginagawa nila ngayon. Sabi ni Tyrone. Mas mabuting maghintay para sa lahat bago. Ay mga Diyos din ng liwanag na mula sa 3,000 malaki at pumasok sa lugar ng kompetisyon. Bumangga sila sa mga ito. Pangkat upang tumingin at tumulong sa bawat isa sa pagkakasunod-sunod. Naghintay ng hindi mabilang na taon para makalabas. Hindi ko akalain na mahirap maghintay. Kahit sa iilan. Tumango naman bilang pagsang-ayon ang ibang mga banal na Diyos. Fallen Divine Valley. Ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. At sila rin. Gustong magdiwang kasama ang kanilang iba. Mas maraming banal na Diyos ang lumitaw mula sa Divine Valley. Nagpapahinga pa rin si Dustin at ang kanyang team. Katamtamang grado. Isang bumang na boses ang narinig mula sa congratulations sa inyong lahat. Ang kompetisyon ay ngayon. Pagkatapos, makakalabas ka na sa mga kayamanan na iyong naipon. May padala ng sunod-sunod. Kaya maghintay lang. Naabot ng boses ang lahat sa loob ng huminto ito kung ano man sila. Ibinaba ang kanilang mga armas at umupo. Narinig nila, at hindi, tumahimik ang paligid. Hindi alam ang gagawin. Ay napakabigla, sila ay hindi, maya-maya, nakabukas ang blanko at nalilitong mga ekspresyon. Totoo, ito ay, nakakuha kami, umalis sa lugar na ito, at umalangaw-ngaw ang kanilang pagdiriwang sa buong lugar. Ang puwersa ng teleportasyon ay nahulog mula sa langit. Whoosh, whoosh, whoosh. Pumailan lang ng isang mata, nawala sila sa, umalis ka sa lugar na ito. Sa wakas, tuwang-tuwang sabi ni Hare. Sa pamamagitan ng mga emosyon habang naghihintay sila ng kanilang turn. Natutuwa din. Masyadong delikado ang lugar na ito. Napakaswerte na makakalabas tayo ng buhay. Siya at ang iba pa niyang kasama ay nandun din. Ang Fallen Divine Valley, Ingram, Tyrone, at ang iba pa ay tahimik. Ng Fallen Divine Valley ay lamang. Wala pa akong nakikitang medium grade o premium grade. Ingram, sabi, tama. I think the next wave would already consist of the katamtamang antas ng mga banal na Diyos. Nangangahulugan ito na sa ngayon. Dapat na ang lahat ng preliminary grade na banal na Diyos nakalabas na, pero wala pa ring palatandaan si Dustin. Don't tell me na namatay siya doon. Kung hindi pa siya lumabas,
Iyon lang ang paliwanag, di ba? Hindi ako makapaniwala na mamamatay talaga ang ganoong talentadong magsasaka. Lugar. Malaking kawalan iyon. Sabi ni Tyrone habang umiiling. Oo, nakakahiya kung mawala siya sa atin. Mas talented ang lalaking iyon kaysa sa akin. Siya ay may walang limitasyong mga potensyal. Sabi ni Ingram na may malungkot na ekspresyon. Ganyan ba talaga kalakas ang lalaking tinatawag na Dustin? Mahirap lang talaga isipin na ang isang binata na nasa ang Divine Realm ay mangangahas na makipagsapalaran sa Fallen Divine Valley sa unang lugar. At saka, sinabi mo sa akin na tinulungan kanyang makalusot sa mga lupain ng kamatayan ng hindi mabilang na beses. Sa palagay ko hindi magagawa ng isang taong ganoon ang antas. Isa sa mga paunang great gods spotted in. Hindi mo pa nakikilala si Dustin. Kaya maiintindihan ko kung pinaghihinalaan mo siya. Kakayahan. Pero lahat ng sinabi namin tungkol sa kanya ay totoo. Hindi kami pagmamalabas ng anuman. Ang totoo ay baka mas makapangyarihan pa siya kaysa sa kung paano natin inilarawan siya. Ang kanyang tunay na lakas ay walang kinalaman sa kanyang cultivation base. May posibilidad na maliitin siya ng mga tao. Ngunit iyon ang dahilan kung bakit kaya niya madali silang talunin. Sabi ni Tyrone na may seryosong mukha. Nang marinig ang lahat ng pahayag na iyon mula kina Ingram at Tyrone. Hindi na nakipagtalo ang preliminary grade god. Habang si Tyrone at Ingram ay napapalunok pa rin sa pag-iisip na matatalo. Dustin. Isa pang batch ng mga tao ang sa wakas ay nakalabas na sa malawak na karagatan. Whoosh! 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 Ito ang mga katamtamang antas ng mga banal na Diyos. Hindi na ito ang Fallen Divine Valley. Tama ba? Oo. Labas na tayo. Damn. Akala ko mamamatay na ako sa miserableng iyon. Lugar. Magandang makita muli ang mundo sa labas. Ang mga Diyos na may katamtamang grado ay nakatayo sa ibabaw ng karagatan. Tulad ng preliminary grade divine gods. Tumawa din sila. Umiyak. At sumigaw. Masayahin. Tingnan mo, si Master Otis at ang iba pa. Nagliwanag ang mga mata ni Tyrone at Ingram sa tuwa nang makita nila si Otis. At ang iba pa nilang kasama mula sa batch na lumabas sa Fallen Divine Valley. Otis, Kisley, McGee, at ang iba pa ay nagkatotoo sa ibabaw ng dagat. Matagal na silang nakulong sa Fallen Divine Valley. Sa long last, nakatakas sila ngayon. Pakiramdam nila ay nakauwi na sila sa wakas parang mga ibon na malayang pumapailan lang sa loob. Malawak na langit o mga isda na lumalangoy sa karagatan. Ang sarap sa pakiramdam. Master Otis, nagpadala ng mensahe sina Tyrone at Ingram sa pamamagitan ng kanilang espiritual na kahulugan. Ikaw, ang ganda mo. Tuwang-tuwa na makita ang kanyang mga kaibigan. Nilapitan sila ni Otis kasama ang isang grupo ng mga katamtamang antas na mga banal na Diyos na sumusunod sa likuran. Otis, Kisley, lumabas ka rin. Sa likod ni Tyrone at Ingram ay higit sa 100 preliminary grade. Mga banal na Diyos, na lahat ay mga Diyos ng liwanag. Haha, hindi ko akalain na marami akong makakasama ngayon. Ang medium grade na mga Diyos na Diyos, kasama si Otis, ay nagulat. Ang isang malaking bilang ng mga Diyos ng liwanag ay kilala ang isa't isa. At marami sa kanila, naging malapit na magkaibigan. Ang reunion na ito ay hindi inaasahan. At gayunpaman, nakatagpo sila ng kaliwan sa pagkikita. Muli ang isa't isa. Nagkaroon sila ng mabait at magiliw na pag-uusap. Nagpapalitan ng kalokohan at paminsan-minsan ay nagtatawanan sa mga biro ng isa't isa. Ang lahat ng ito ay maaaring natapos ng mahusay kung si Dustin ay lalabas dito ng buhay. Kawawa naman. Biglang bumantong hininga si Tyrone. Ano? Anong ibig mong sabihin? Nasaan si Dustin? Bakit wala siya dito? Nagpanik si Otis. May naramdaman siyang lumulubog sa kanyang puso. Tumanggi siya. Tanggapin mo. Hindi maaaring patay si Dustin. Ang natitira sa mga katamtamang antas na mga banal na Diyos ay natulala. Sa nakakakilabot na balitang ito, agad na umasim ang kanilang masayang pagtitipon. Pagkatapos,
Hinanap nila si Dustin sa ibabaw ng dagat. Ang ilan sa kanila kahit na ginamit ang kanilang kakayahan sa paggalaw ng katawan. Pagkatapos umalis sa Fallen Divine Valley, ang mga kasanayan sa paggalaw ng katawan ng mga Diyos ay hindi na limitado sa isang pag-iisip lamang. Maaari silang tumawid 10-10 milyong milya at mas malayo pa doon. Gayunpaman, kahit anong pilit nila, walang bakas ni Dustin. Dustin, nasaan ka? Dustin, okay ka lang? Napaungol si Luban sa di kalayuan. Otis, ano? Hinahanap si Dustin. Parehong Tyrone at Ingram. Lugar ng kompetisyon para sa off. Iniisip. Oo, magkasama sa Fallen Divine. Ang aming koponan. Pinangunahan niya kaming walisin ang halos buong larangan ng digmaan. Lahat. Umalis na ang mga miyembro ng team namin. Una sa pagmamalaking paliwanag ni Otis. Wow! Sabi ni Otis. Parehong Ingram at ay talagang bumantong hininga sila. Ang binata na nasa Divine Realm lang ang nanguna sa iyo ng medium grade. Mga banal na Diyos upang walisin ang buong larangan ng digmaan. Ito ay magiging. Ang kwento ay namangha. Sa katunayan, sila ay kahit kaunti, parang hindi malamang. Siyempre naman, matalinong pamumuno. Marami sa atin ang namatay. Walang pagkakataon. Sagot ni Luban sa kay Otis. Bumalik siya na sumisigaw ng exaggerated. Ikaw siya, hindi para kay Dustin. Marami sa atin ang hindi. Tumango si Kisley. Kinumpirma ng mga katamtamang antas na banal na Diyos ang pag-aangkin na ito. Sinunod niya ang utos ni Dustin. Sa pamamagitan niya, natalo nila ang iba. Dustin, nasaan ang nangyari sa kanya? Siya ay nakikita. Lumabas na ang mga miyembro ng team namin. Bakit hindi? May mali ba? Sandali. Sa isang hindi kilalang gulo. Ay pupunta. Maaaring umalis ang mga nakaligtas sa Fallen Divine Valley. Nasaan ako? Nagulat siya sa nakita niya. Space. Ito ay isang gulo. At ang espasyo at oras. Nasaan ako? Masama ang nangyari. Umalangaw-ngaw ang boses. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa iyo. Pumasok sa Fallen Divine Valley. Ikaw ay pinarangalan na maging maswerte. At makakakuha ng higit. Tinig ng masinsinan. Tumingin-tingin siya sa paligid. Ang kanyang pagtataka. Lumitaw ang isang malaking dilaw na aso. Napakalaki nito na ito ay mas malaki kaysa sa isang planeta. Sa totoo lang, ang balahibo nito ay humigit kumulang 10,000 beses na mas makapal kaysa sa katawan ni Dustin. Ramdam ni Dustin na ito ang tunay na katawan nito. Hindi isang bagay na pinalaki. Omnipotent bodily skills. Sa madaling salita, ang asong ito ay talagang ipinanganak na isang humongous. Isang nakakakilabot na aura ang lumabas sa aso. Dahan-dahan itong gumapang. Naramdaman ni Dustin ang panlalamig. Ito ay katulad ng pagkahulog sa isang butas ng yelo. At nanginginig ang buong katawan niya sa lamig. Alam niyang kung gusto siyang kainin ng malaking aso sa kanyang harapan. Kakayanin nito. Sa isang kagat. Anong klaseng aso ito? Paano magkakaroon ng napakalaking at nakakatakot na aso sa mundo? Napalunok si Dustin. Nagkatinginan sila saglit. Bata, ano ang iniisip mo? Kinakausap kita. Medyo hindi nasiyahan ang malaking aso sa naging reaksyon ni Dustin. Sir, nakikinig ako. Pwede ko bang malaman kung nasaan ako? Nawala sa pag-iisip si Dustin. At nakapagluwa ng ilan. Mga salita. Ito ay isang espasyo sa loob ng Fallen Divine Valley. Sagot ng malaking aso. Nasa Fallen Divine Valley pa rin ako. Nabigla siya. Luminga-linga siya sa paligid para tingnan kung saang bahagi siya naruroon. Ngayon na, nagtataka. Nagtanong pa siya, Sir, sino po kayo? Tinitigan ni Dustin ang maringal na anyo ng napakalaking asong-aso. Bago mamatay ang aking amo. Itinayo niya ang Fallen Divine Valley. Sa loob ng napakaraming taon. Ginagampanan ko ang gawaing ibinigay ng aking amo. Ako sa Fallen Divine Valley. Ako ang namamahala sa pagpapatakbo ng buong lugar na ito. Isa akong asong lumalamon sa langit.
Paliwanag ng aso. Sir. Nagulat si Dustin. Hindi niya mahanap ang tamang salita para sabihin dito. Eksaktong sandali mula noong siya ay tulala. Hindi niya inaasahan ang pinanggalingan ng malaking asong ito na napakamangha. Siya ang may pananagutan sa pagpapatakbo ng buong Fallen Divine Valley. Ang Fallen Divine Valley ay palaging kilala bilang isa sa mga pinaka mapanganib at mahiwagang ipinagbabawal na mga lupain sa Sea of Chaos. Sa hindi inaasahan, ang nasa likod ng lahat ay naging maalamat na ito. Nilalang. Master Sky Devouring Dog. Pwede ko bang tanungin kung ano ang ginagawa ko dito? Dustin. Magalang na tanong. Anong nangyayari? Nanalo ako sa kompetisyon. Kaya dapat makuha ko. Palabas ng Fallen Divine Valley. Tama ba? Pero, bakit ako lang ang dinala dito ng asong lumalamon? May gusto ba ito sa akin? Hindi ako sigurado kung kaya ko itong labanan. Kung sinubukan akong salakayin, sa tingin ko ay wala akong pagkakataong mabuhay. Maraming tanong ang sabay-sabay na bumungad sa kanyang pag-aalala. Ayoko talaga kapag may nagbanggit ng pangalan ko. Kaya, maaari mo na lang akong tawaging sir. Sabi ng asong lumalamon sa langit kay Dustin sa isang seryosong tono. Yes, sir. Sagot ni Dustin habang nakayuko ang ulo. Hindi mo kailangang matakot, binata. Alam kong nagtataka ka kung bakit ka nandito. Kaya hayaan mo akong sabihin sa iyo. Advance. Dinala kita dito dahil nagkaroon ako ng interes sa iyo. Diretsyong sabi ng asong lumalamon sa langit habang diretsyong nakatingin sa mukha ni Dustin. Mata. Nakatingin din si Dustin sa napakalaking pares ng nagniningning na mata ng aso. Hindi niya masyadong naintindihan ang ibig sabihin nito. Kaya naman, hindi niya maiwasang magtanong. Ano? May asawa na ako at mahal ko ang mga asawa ko. Hindi naintindihan ni Dustin ang asong lumalamon sa langit kaya alerto siyang kumuha ng ilan. Hakbang pabalik. Ang asong lumalamon sa langit ay agad na nakakita ng bakas ng gulat sa kanyang mga mata. Hoy kuya, sabi ko naman sa'yo huwag kang matakot sa akin. Anong iniisip mo? I'm not interested in you in that way. Sigaw ng nangangalam na aso kay Dustin nang makita nito ang reaksyon niya. Huwag mo akong intindihin. Noong sinabi kong nagkaroon ako ng interes sa iyo, ang ibig kong sabihin ay nakuha ko ang pakiramdam na ikaw ang hinihintay ko. Hindi mo alam kung ilang taon ako sa lugar na ito para lang maghintay. Ang tamang tao. Well, simula pa lang. Inaabangan na kita. Ngayon, sa wakas nandito ka na. Maikling paliwanag ng asong lumalamon sa langit. Anong ibig mong sabihin na hinihintay mo ako? Tanong ni Dustin kasama isang awkward na ngiti. Ito ay talagang nakakalito. Hindi ko masundan ang sinasabi nito. Sabi niya sa sarili. Alam kong malabo pa rin ang sagot ko. Maupo muna tayo. At ipapaliwanag ko sa iyo ng detalyado. Ang lumalamon sa langit. Sabi ng aso. Yun. Tumango lang si Dustin at whoosh. Ang malaking asong lumalamon sa langit ay nagsimulang lumiit. Kulay dilaw. Harap ni Dustin. Ikaw Dustin. Sagot ni Dustin. Gawin natin. Aso nakapos para sa Nirango ang mga banal na Diyos. Tanong nito. Opo. Ginoo. Mga Diyos ay mga Diyos. Ang mga katamtamang antas na banal na mga Diyos. Ang mga premium na gradong banal na mga Diyos. Ang namamahala na mga Diyos. At panghuli. Ang tama iyan. Matatagpuan sa lahat ng dako sa tungkol dito dahil marami ka nang na-encounter. Sa premium grade na mga banal na Diyos. Ang kanilang bilang ay mas mababa kaysa sa ang mga premium grade na banal na Diyos ay nananatili lamang sa mga piling pinakamataas na universo. Ay mas maliit pa kumpara sa premium grade divine gods. Kahit sa kaguluhan. Kahit ako. Sa hindi mabilang na taon na. Alam. Sagot ni Dustin. Impormasyon na. Ordinaryong nilalang. Siguradong marami na itong nakita at naranasan. Gusto talaga nito mula sa Diyos. Ang asong lumalamon sa langit. Mabilis na napansin na may matinding lungkot na nakapaloob sa mga mata nito. Ito, dapat, hindi ko maiwasang mapabuntong hininga.
Master ng asong lumalamon sa langit ay A. Isang Diyos na namamahala. Sa kanyang kapangyarihan lamang, nilikha niya ang fallen divine valley. Isa sa mga pinakamapanganib at mahiwagang lugar sa kabuuan. Dagat ng Chaos. Nanlaki ang mata ni Dustin habang nakatingin. Iilan lamang na namamahala sa mga Diyos na iyon. Be exact, isang dosino lang. Sa kanila, nabawi ng asong lumalamon sa langit ang bangis nito. Maaaring tumugma ang namumunong Diyos. That time. Kahit ako, kahit anong gusto ko, natakot kasi sila sa akin. Para sa amin, iyon ang aming kaluwalhatian. Isang confident na ngiti habang inaalala. Ang asong lumalamon sa langit. Napailing si Dustin. Nang asong lumalamon sa langit na minsang naghari sa buong dagat. Ay maraming komunidad sa universo sa dagat ng Chaos. Kahit ako, hindi pwede. San sinukob bilang isang halimbawa. Ito ay binubuo ng maraming universo. Ngunit ito lamang. Sumasakop sa isang maliit na bahagi ng Sea of Chaos. Hindi mabilang na mga komunidad sa universo tulad ng 3,000 malaki at maliit. Mga universo sa buong dagat. Para sabihin na ang Panginoon ng asong lumalamon sa langit ang namamahala. Simyo lang unawain kung gaano siya kalakas. Napaisip si Dustin. Magpakailanman. Ay napuno. Ang aking Panginoon sa omnipotence. Ilang namamahalang Diyos ang nainggit. Sila, gustong pumalit sa kanya kaya nakipagsabuatan sila sa isa't isa at nagplano. Sa kasamaang palad, siya ay nahuli, at siya ay halos mamatay. Sa kabutihang palad, mayroon pa ring isang piraso ng kanyang kaluluwa na naiwan ng buo. Kasama niyan, nagtago siya sa mga humahabol sa kanya. Sa kanyang pagkahulog, karamihan sa kanyang mga nasasakupan ay tumalikod sa kanya. Iilan lang ang nanatiling tapat sa kanya. At isa na ako doon. Gayunpaman, nang maglaon, lumala ang kalagayan ng kaluluwa ng aking Panginoon. At siya, alam niyang wala na siyang maraming oras na natitira. Iyon ang pinakamalungkot na sandali sa buhay ng aking amo. Habang ang asong lumalamon sa langit ay umabot sa puntong ito ng kwento nito. Ang mga mata nito, napuno agad ng luha. Ito ay isang mabangis na nilalang. Ngunit ang katapatan nito para dito. Hindi mapapantayan si Master. Ang aking amo ay hindi gustong mamatay at maglaho ng ganoon. Kaya't nagpasya siya, upang lumikha ng Fallen Divine Valley. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang natitirang omnipotent skills para ay set up ang lugar na ito. Upang piliin ang kanyang nararapat na kahalili. Noong panahon niya, ang aking Panginoon ay isang makapangyarihang bayani na walang sinuman sa kanila. Sea of Chaos ang maaaring kapareha niya. Sa makatuwid, ang responsibilidad at pasanin ng pagkuha sa papel ng kanyang napakabigat ng kapalit. Sa pamamagitan nito, tiniyak ng aking Panginoon na siya ang makakapili ng karamihan. Angkop na kahalili sa pamamagitan ng kanyang huling obra maestra ang Fallen Divine. Lambak, sa paglipas ng mga taon, isang malaking bilang ng mga banal na Diyos ang nag-explore nito. Lugar, pero wala ni isa sa kanila ang nakakuha ng atensyon ko. Ang lumalamon sa langit, paliwanag pa ng aso, pumili ng kahalili. Biglang napagtanto ni Dustin kung saan ba talaga patungo ang usapang ito. Kaya, ang mga pagsubok ay, oo, biglang putol ng asong lumalamon sa langit. Pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon ng paghihintay. Sa wakas ay natagpuan ko ang pinakaangkop. Inaasam-asam. Ikaw, Dustin. Mariing sabi ng asong lumalamon sa langit habang nakatitig sa mga mata. Kay Dustin. Pero sir, how could I be that person? I don't think I'm qualified. Hindi man ako banal na Diyos, nagdahilan si Dustin dahil siya. Hindi alam kung paano sasagutin. Mula nang pumasok ka sa Fallen Divine Valley, binigyan ko na ng pansin. Sa iyo, pinagmamasdan ko ang bawat galaw mo. Sinabi ko sa iyo na ang mga pamantayang hawak ko ay mula mismo sa aking Panginoon. Pero, mula nang itayo ang Fallen Divine Valley, ikaw lang ang nag-iisa na nakakuha ng atensyon ko. Ang iyong katatagan, determinasyon, kapangyarihan, at lahat ng iba pa. Iba sila sa iba. Sa huling kompetisyon,
Sinadya kong itakda ito na hindi mo magagawa. Upang makahanap ng anumang magulong magic treasure o anumang uri ng kayamanan para doon. Bagay. Pero sa huli, ano pa rin ang nakuha mo? Mga 5 o 6 na magulong magic. Kayamanan at maraming iba pang uri ng kayamanan. Ikaw ba? Intindihin mo yon. Binigyan pa kita ng handicap pero nanag ka pa rin. Ang kabuuang puntos na iyong nakuha ay ang pinakamataas sa lahat ng mga kalahok. And yes, ikaw na mismo ang nagsabi. You're not even a divine. Diyos pa, lahat ng ito ay nagpapatunay lang na tama ako sa iyo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Naaalala mo kung paano nagpunta ang huling kompetisyon. Tama ba? Iyon ay espesyal na idinisenyo para sa iyo. Lahat ng iba pang mga banal na Diyos. Nandyan lang sila para tumulong na subukan ang iyong lakas. Diretsyong sabi ng asong lumalamon sa langit. Ano? Hindi pwede. Ibig mong sabihin. Nahawakan lang iyon dahil sa akin. Tanong ni Dustin sa kanya. Dilat ang mga mata. Alam mo naman na walang merito para magsinungaling ako sayo. The right to be the. Ang kahalili ng aking Panginoon ang nakataya dito. Ang lumalamon sa langit. Materay na sagot ng aso. Hindi na nakapagbitaw ng isa pang salita si Dustin matapos marinig ang lahat ng sinabi ng asong lumalamon sa langit. Dustin, sinabi ko na sayo lahat ng kailangan mong malaman. Ngayon, gusto kong marinig ang iyong mga iniisip. Handa ka bang makipagsapalaran? O hindi? Sabi ng asong lumalamon sa langit. Mariin itong tinitigan si Dustin. Nawalan pa ng masabi si Dustin. Nagpapagaling pa siya sa gulat na dulot ng paglamon ng langit. Salita ng aso. Hindi niya inaasahan sa buong buhay niya na magagawa ang ganitong pagkakataon. Lumitaw sa kanyang harapan. Masyadong biglaan. At pakiramdam niya ay malayo na siya. Mula sa handa. Napakaraming bagay ang dapat isaalang-alang. Bago pa man siya pumasok sa Fallen Divine Valley. Siya na, nabibigatan ng malalaking responsibilidad. At ngayon ay asong lumalamon sa langit. Ay nagtatanong sa kanya ng isang bagay na tila libo-libong beses pa. Mahirap kaysa sa kanyang kasalukuyang pananagutan. Ang amo ng asong lumalamon sa langit ay minsang namuno sa buong Sea of Chaos. Hindi moari ng isip ni Dustin kung ano ang ibig sabihin ng pumalit sa kanya. Bukod dito, alam din niya kung gaano ito kadelikado. Ang lumalamon sa langit, ang amo ng aso ay kilala bilang ang pinakamalakas na namamahala sa kanyang panahon. Pero pinatay pa rin siya sa huli. Hindi akalain kung gaano kaitikot ang kanyang mga kaaway. Sino ang nakakaalam kung gaano sila naging mas malakas pagkatapos ng lahat ng hindi mabilang. Lumipas ang mga taon. Kung responsibilidad ni Dustin na maging kahalili ng Panginoon ng asong lumalamon sa langit. Natitiyak niyang gagawin din ng mga taong iyon. Maging kanyang mga kaaway. Kailangan niyang pasanin ang pasanin ng paghihiganti. Ang pagkamatay ng amo ng asong lumalamon sa langit sa hinaharap. Ang iniisip pa lang niya ay sumasakit na ang ulo niya. Alam mo, kung bibigyan ng ganitong pagkakataon ang ibang kabataan, gagawin nila. Tiyak na nasasabik sila sa sandaling marinig nila ang gayong balita. Gagawin nila. Agad na yumuko sa harapan ko para lang makuha ang pabor ko. Pero iba ka. Alam kong marami kang dapat alalahanin. Sa totoo lang. Dahil sa pag-aalangan mo. Mas hinahangaan kita. Hindi ikaw ang tipo ng tao na magiging walang ingat na walang iniisip. Tungkol sa mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Kaya naman uulitin ko. Ako ay, siguradong pinili ko ang tamang tao. Ako ay magiging mapurol. Kung ikaw ang magiging kahalili ng aking Panginoon. Tiyak na kakailanganin mo. Ipaghiganti siya sa hinaharap. At alam mo na siya ay pinatay ng iba pang namamahala ng mga Diyos. Sa madaling salita, kapag pumayag kang maging kahalili ng aking Panginoon. Ang mga iyon, ang parehong mga tao ay magiging iyong mga kaaway. Alam kong matalas ka. Kaya ikaw, dapat noon pa na pag-isipan. Ang mga namamahala na Diyos ay halos ang pinakamakapangyarihang nilalang sa dagat ng kaguluhan. Hawak nila ang mga patakaran sa kanilang mga kamay. Ang asong lumalamon sa langit ay nais na maging tapat hanggat maaari. Kaya siya rin.
Sabi ng kayang naghihintay kay Dustin kung sakaling tanggapin niya ang proposal nito. Habang sinasabi nito ang mga bagay na ito kay Dustin, binasa nito ang bawat pagbabago sa ekspresyon ng mukha ng binata upang madama ang kanyang malalim na iniisip. Ilang sandali pa ay nanatiling tahimik si Dustin. Pero ang ekspresyon ng mukha nito, sa wakas naging seryoso. Hindi na siya tulala tulad noong una. Narinig ang lahat ng nakakagulat na impormasyon. Pagkatapos, bigla niyang sinabi, nasabi mo sa akin ang mga paghihirap na mangyayari. Kailangan, ngunit hindi mo pa sinabi sa akin ang tungkol sa mga benepisyo. Haha, benefits. Interesante ka talagang binata. Natigilan ng ilang segundo ang asong lumalamon sa langit bago pumutok. Sa pagtawa, well, maaari mong makuha ang mga formula ng paglilinang at mga lihim na pamamaraan sa ang pinakamataas na antas sa Sea of Chaos. Karaniwan, ang namamahala lamang, makukuha ng mga Diyos ang mga iyon. Ngunit ikaw, papayagan ka ng talento, maaari mong isagawa ang mga mahiwagang formula. At, upang makamit iyon at ang mga pagkakataon ay napakaliit. Pero at least, tungkol sa kung gaano karaming mga banal na Diyos ang naroon sa dagat ng Chaos. Meron, maaaring maging mga Diyos na namamahala. Mula nang magsimula ang panahon. Doon lang, umiral, mga mapagkukunan, magiging imposible para sa iyo na makamit. Mga pamamaraan ng paglilinang at mga lihim na kasanayan sa pinakamataas na antas. Magkakaroon, magiging mga taong may kakayahan. Na tapat sa aking Panginoon, na makikinig, sundin, at gabayan ka. Sabi ng aso, pa rin, kamay sa lahat ng mga mapagkukunan na makakatulong. Ay labis na nabigla, isa sa kanilang kanan. Kailangang harapin at tiisin. Alam ng amo ng asong lumalamon sa langit tungkol sa kanya. Tiyak na gagawin nila, isang, napakadali para sa ilang namumunong Diyos na patayin. Malaking problema, ang kanyang mga asawa, amo, magulang, kaibigan, at lahat ng mga tao sa ukol dito. Ito ay hindi lamang ang kanyang buhay na nagkaroon ng ganap na kontrol sa buong Sea of Chaos. Kaya, ito ay magiging napakadali. Pagpayag sa asong lumalamon sa langit ng walang pag-aalinlangan bilang siya ang tipo ng tao na hindi natatakot kumuha. Ngayon, masyado siyang marami. Nang mga ito ay tumingin sa kanya at napakalaking responsibilidad sa kanyang balikat. Kailangang mag-ingat si Dustin. Bawat, sa pagiging isang, upang protektahan sa lahat ng mga gastos. Naiintindihan ko na may ilang mga dahilan at mas mag-aalala ako kung magbibigay ka. Oras at pag-isipan itong mabuti. Maaari mong sabihin sa akin ang iyong sagot pagkatapos. Gumawa ka ng maingat na pag-iisip. Sabi ng asong lumalamon sa langit sa A. Nakakaaliw. Sa lupa, pinapadala kita. Kapag nagdesisyon ka, maaari mo akong kausapin sa pamamagitan ng spell ng paghihigpit. Pagkatapos, 2/3. Dagat. Mapoprotektahan ka ng mga ito sa oras ng kagipitan. Bawat isa sa kanila, naglalaman ng puwersa na katumbas ng isang buong suntok mula sa isang premium grade. Banal. May isang bagay na ikaw. Banggitin ito sa sino man. Kung nabigo kang gawin ito. Ako. Isa pang restriction spell sa iyong soul sea. Sa sandaling sabihin mo, sino man. Sino man. Kahit na sa iyong mga asawa o pinakamalapit na kaibigan. Ang lumalamon sa langit, babala ng aso. Pero sir, sabihin, isang malakas na teleportasyon. Taken na siya. Balanse mula sa hindi matatag na daloy ng hangin tulad ng kanyang nakita. Dustin got out of a chaotic void. Napagtanto niya na ito ay ang lumabas siya. Si Otis at ang iba ay naghihintay pa rin sa pagdating ni Dustin malapit sa baybayin. Isinaaktibo ang espiritual na kahulugan. Kaya naman, nang lumitaw si Dustin, agad nila itong nakita. Si Dustin naman. What took you so long? Matagal na tayong naghihintay. Nagtawanan sina Otis, Ingram, Tyrone, at ang iba pang mga banal na Diyos at
Tagay nang makita nila si Dustin. Agad silang sumugod sa kanya at nakapalibot sa kanya. Labas na talaga ako ah. Napakasarap bumalik. Nakatingin si Dustin sa malawak na dagat na may mapait na ngiti. Isang sandali, siya, nakikipag-usap pa rin sa asong lumalamon sa langit. Pagkatapos ng isang sandali, siya ay nakalabas na sa Fallen Divine Valley. Hey, Dustin! Tawag ng lahat sa kanya hanggang sa natauhan siya. O sige, sorry. Otis. Nandito na kayong lahat. Nakakatuwang makita ang lahat sa wakas ay lumabas na. Fallen Divine Valley. Ingram at Tyrone. Hindi nakita simula noong bago ang kompetisyon. Natutuwa akong nagawa mo ito. Lumipat ang tingin ni Dustin sa buong lugar at nakita ang lahat ng iba pang mga Divine God na nakilala niya sa loob. Dustin. Nag-alala kami. Hindi namin alam kung ano ang tagal mong lumabas. Natutuwa akong makita kang muli. Haha, ngayon, gamaan ang loob ko. Biglang pumasok ang isang matangkad at maitim na lalaki at sumigaw. Pananabik, Master Luban. Salamat sa iyong pag-aalala. Humihingi ako ng paumanhin sa paggawa. Nag-aalala ang lahat. Labis ang pasasalamat ni Dustin. Hindi niya akalain na si Luban ay napakagandang tao na umaaliw. Mga taong may malumanay na salita. Haha. Ang lahat ng mga miyembro ng aming koponan ay matagumpay na umalis sa Fallen Divine Valley. Naging malaking factor kanyan. Dustin. Dagdag pa, nakakuha kami ng maraming kayamanan. This calls for a celebration. Biglang tumawa si Otis. Magandang ideya yan. Humanap muna tayo ng lugar kung saan tayo makakainom ng masarap. Pagkatapos, maaari tayong umalis at bumalik sa 3,000 malaki at maliit universes. Mungkahi ni Kisley. Gawin natin. Sumang-ayon ang lahat at napasigaw bilang pagsang-ayon. Ang lahat ng mga banal na Diyos na ito ay nakulong sa Fallen Divine Valley. Sa napakahabang panahon, nakaranas sila ng maraming panganib at muntik na silang mamatay. Doon, ngayon, sa wakas, sila ay napalaya mula sa kakila-kilabot na lugar. Ang nasabing ang karanasan ay ganap na nagbago ng kanilang saloobin at pananaw. Buhay. Sa ngayon, gusto lang talaga nilang mag-celebrate. Ang isang ligaw na piging ay ang pinaka-kanais-nais na bagay para sa kanila ngayon. Ito, magpapaalala sa kanila na sila ay buhay pa. At sa parehong oras, bigyan sila ng ginhawa sa magulong mundong ito.